Lumaki ako sa aking mga lolo at lola. Dahil sanggol pa lang daw ako nang mamatay ang aking ina dahil sa panganganak sa akin nito. Wala naman akong kinilalang ama dahil nasa sinapupunan pa lang daw ako nang iwanan kami nito. Kaya naman, nang mamatay ang aking ina, ay sila lolo at lola na ang nakagisnan kong mga magulang. Pero sa kasamaang palad, ay maaga rin silang kinuha ng nasa itaas. Nasa 9 na taong gulang pa lang ako noon nang mamatay sila lolo. Dahil naaksidente ang bus na sinasakyan ng mga ito. Madalas kasi silang lumuluwas noon sa Maynila para mamili ng mga itinitinda nila na siyang ikinabubuhay namin. Ngunit dahil sa insidenteng yon, ay tuluyan na akong nawala ng mga magulang. Hanggang sa kupkupin na nga lang ako ng aking tiya na kapatid daw ng aking ina. Dahil naman sa wala na akong natitirang pamilya at hindi alam ang gagawin, ay pumayag akong tumira sa bahay ni Tia Lucia. Ibinenta niya ang bahay at lupa namin na siyang pinaghirapan noon na ipundar ng aking ina. Ngunit dahil bata pa lang ako noon ay wala akong nagawa, kundi pumayag na lang sa kanya. Lalo pa nga't ipinangako nito na sa akin naman daw mapupunta ang lahat ng napagbentahan noon. Pero nang mahawakan naman nito ang lahat ng pera, ay iba na ang nangyari. Hanggang sa makita ko na nga lang na nilulustay na nilang mag-anak ang pera na dapat ay sa akin. Sa totoo lang, ay ni minsan ay hindi malang ako nabilan ni Tia ng damit o kahit tsinelas na galing sa pera ni Mama. Madalas kasi ay halos pinaglumaan lang ng kanyang mga anak ang ipinagagamit nito sa akin. Kung ituring din nga ako nito ay halos pabigat lang sa kanila. Lalo na nang maubos na nila ang perang inilaan sa akin ni Mama. Kaya naman ang pangako niyang pag-aaralin ako ay hindi na nito natupad. Sapagkat wala na raw siyang ipampapaaral pa sa akin. Ngunit nang sitahin ko ito, ay siya pa ang may ganang magalit sa akin. Di ba Tia, may pera naman ako sa inyo? Bakit hindi niyo po ako pag-aaralin? Tanong ko dito nang sabihin nitong hindi daw ako makakapag-enroll. Pera? Ang kapal naman ng mukha mo, William. Saan ba nanggagaling yung mga kinakain mo dito? Anas naman ito sa akin. Pero Tia, akala ko po ba? He, wala nang pero-pero. Basta hindi ka na muna mag-e-enroll ngayon. Pahayag na lang nito sabay iwan sa akin. Noong mga panahon na yon ay wala na akong nagawa pa, kundi sundin na lang si Tia. Natatakot din naman kasi kung palayasin nito, dahil ang totoo ay wala na akong mapupuntahan pa. Kaya imbes na mag-aral ay naging katulong ako sa bahay nila. Bukod doon ay alila pa ng kanilang mga anak. Marami ring beses nila akong pinahirapan at may pagkakataon pa ngang hindi nila pinakakain. Lalo na't kapag hindi ko kaagad nasunod ang utos nila. At habang tumatagal, ay paiba rin ng paiba ang ugali nilang mag-anak. Hanggang sa hindi na nga ako nakatagal pa rito at napilitan na lang na lumayas na. Ilang taon rin akong nagtiis sa bahay ni Tia Lucia. Kaya nang nasa 16 anyos na ako noon, ay naisipan ko nang lisanin ang bahay nito. Hinayaan ko na lang ang Diyos na gumanti sa kanila dahil sa kalupitang sinapit ko sa kamay nilang pamilya. Napadpad naman ako sa Maynila at doon ay nagpalaboy-laboy. Sa araw ay namamalimos ako at sa gabi naman ay kung saan-saan lang ako natutulog.
Sobra talagang paghihirap ang napagdaanan ko nung bata ako. Kaya kung minsan ay napapatanong na nga lang ako sa itaas na kung bakit sa dinami-rami ng bata ay ako pa ang nakakaranas ng ganito. Ngunit ng isang araw, nang may makita kong katulad kong namamalimos na bata sa kalsada habang putol ang dalawa nitong paa, ay dun ko na-realize na maswerte pa pala ako kahit wala akong pamilya. Sapagkat wala akong anumang iniindang sakit at higit sa lahat ay walang kapansanan. Kaya simula noon ay nagkaroon ako ng pag-asa na balang araw ay mababago ko rin ang takbo ng buhay ko. Hanggang sa hindi ko nga inaasahan na sa aking pamamalimos ay may makikilala kong isang babae na siya palang mabago ng buhay ko. Isang araw, habang ako ay namamalimos sa gilid ng simbahan nang may biglang hinimatay na babae. Kung titingnan ito ay parang mahirap lang din siya dahil sa postura at pananamit nito na hindi rin nalalayo sa mga katulad naming namamalimos. Habang nakahandusay ito sa sahig, ay ni isang tao ay wala man lang gustong tumulong sa kanya. Kaya naman, nagkusang loob na akong lumapit rito upang ibangon at paypayan siya. "Ale, ayos lang po ba kayo?" Tanong ko dito nang magkamalay na. "Oo, iho. Ayos na ako. Nalipasan lang siguro ako ng pagkain, kaya nahimatay ako." Tugon naman ito sa akin. "Ganun po ba? Sandali lang po at ibibili ko kayo ng tinapay." Anya ako naman dito na akmang tatayo na sana. Ngunit kaagad rin niya akong pinigilan. "Hindi na, iho. Uuwi na rin naman ako eh." "Teka nga pala, saan ka ba nakatira?" Tanong nito sa akin. Nang sagutin ko naman ito na sa kalsada lang kako ako natutulog, ay kaagad naman niya akong niyaya na sumama na sa kanya. Hindi ko naman iyon tinanggihan. Bagkos ay kusang loob akong sumang-ayon sapagkat nahihirapan na rin ako sa ganong sitwasyon ko. Nang makarating naman kami sa bahay ng ginang, ay masasabi kong mukha namang nasa maayos itong kalagayan. Maliit nga lang ang bahay niya, pero maayos at malinis ito. Kaya naman, parang napanatag na rin ang loob ko sa kanya. "Maupo ka muna, iho, at mamaya isasama kita kila Boss Bernie. Ipapasok kita doon ng trabaho." Wika nito sa akin. "Talaga po? Naku, salamat po." Pahayag ko naman dito na hindi pa alam kung anong trabaho ang papasukan. Hindi naman nagtagal ay umalis na nga kami ng ginang at isinama niya ako sa Bernie na sinasabi niya. Isang tila bar naman ang pinuntahan namin nito at wala akong idea kung ano ba ang ginagawa namin doon. Ngunit nang makita ko ni Bernie at ipakilala ko nito ng ginang, ay kaagad naman niya akong tinanggap kahit pa nga nasa menor de edad pa lang ako nung mga panahong iyon. Kinausap ako ni Boss Bernie at tinanong kung nasan daw ba ang mga magulang ko. Pero nang sabihin kong wala na kako akong pamilya, ay tila natuwa pa yata ito. Sa katunayan, ay bukas raw ang bar niya para sa mga taong may katulad kong sitwasyon. Kaya naman pagkatapos ako nitong interviewin, ay iniwanan na ako doon ng ginang. Itinuro naman sa akin ni Boss Bernie ang magiging trabaho ko doon. At iyon ay bilang tagapaglinis ng bar na yon. Maluwag ko namang tinanggap ang bawat ipinag-uutos nito sa akin. Sa katunayan, ay magaan pa nga ang naging trabaho ko roon kumpara sa bahay nila Tia Lucia.
Yun nga lang, wala naman akong kamalay-malay na halos puro mga lalaki pala ang nagtatrabaho doon. At hindi ko rin talaga akalain na isa palang gay bar iyon. Nang sumapit ang dilim, ay isa-isa nang nagdatingan ang mga lalaking nagtatrabaho doon. Ipinakilala naman ako rito ni Boss Bernie. At narinig ko pang pinatuturuan niya ako sa mga ito ng trabaho nila. Noong una ay wala pa nga akong idea kung ano ba ang mga ginagawa nila doon. Sapagkat tanging boxer shorts lang ang suot nila. Ngunit nang magdatingan na ang mga customer namin, ay doon ko lang napagtanto na dancer pala ang trabaho nila doon. Sila lang naman ang mga nagbibigay aliw sa mga matatandang babae at mga pinabae na nagpupuntang customer doon. At pagkatapos ay kapag napili sila ng mga ito, ay sila na mismo ang magsiserve sa mga table nila. Sa tingin ko nga ay halos mayayaman talaga ang mga nagpupunta doon. Kaya naman, kapag natipuhan sila ng customer, ay talagang malaki ang kita nila. Sa totoo lang, ay nung una ay akala ko nga na hindi ko makakaya ang ganong klaseng trabaho. Pero nang tumagal na ako doon at pag-workout din na ako ng aming boss para lumaki raw ang aking katawan, ay napapayag na rin niya ako. Kahit kasi nag-iisa lang ako sa buhay, ay may pangarap din naman ako sa aking sarili. At sa tingin ko ay matutupad ko lang yon kapag sumubok ako ng ganong trabaho. Sa umpisa ay hindi naging madali yon para sa akin. Dahil nasanay ako na taging tagapaglinis lang sa bar na yon. Ngunit nang dumating na ako sa puntong nakasama na ako sa mga sumasayaw sa stage, ay iba pala ang feeling. Lalo na't nakikita kong tila aliw na aliw sa amin ang mga customer doon. Oo nga't alam kong katawan lang namin ang habol nila doon. Pero para sa akin ay masaya ako dahil kahit papano ay naibibigay namin ang pangangailangan nila. Lalo na nga't nang hindi ko inaasahan na matitipuhan ako ng isa naming customer doon. Kaya naman, nung unang gabi ko talagang iyon, ay malaki ang kinita ko. Simula naman noon ay nasanay na ako sa ganong klaseng trabaho. Sumasayaw sa maraming tao, habang nakasuot lang ng boxer shorts. Lahat naman ang kinikita ko doon ay iniipon ko. Nang sa ganon ay kapag dumating ang araw na kailangan ko nang lisanin ang lugar na yon, ay handa ako. Dahil naman sa itsura ko ay maraming customer ang nahumaling sa akin. Mapabinabae man ito o matandang babae. Ngunit sa kabila nun ay hindi kami humantong sa puntong ipinigay ko sa kanila ang aking katawan. Sapagkat sapat na sa akin ang mahawakan at makita lang nila yon. Gusto ko kasi na sa isang babae ko lang ipapasok iyon. At kahit sino pa siya, ay tatanggapin ko ito. Hindi naman nagtagal ay may nakilala kong isang byudang teacher na pumunta rin sa bar na yon. Nung una ay ayaw pa nga raw sana niyang sumama roon. Pero dahil daw sa kapipilit ng mga kaibigan niya, ay napapayag na rin daw siya sa mga ito. Sa tingin ko nga ay halos 10 taon ang agwat ng edad nito sa akin. At sa tuwing pumupunta siya doon, ay nakikita kong umiinom lang siya ng juice, habang nanonood lang sa sayaw namin. Samantalang ang mga kasama naman nito ay talagang nagte-table pa. At isa na nga ako doon sa nai-table nila. Hindi ko nga akalain noon na sa pakikipag-usap ko rito ay mahuhulog na lang ng ganun ang loob ko sa kanya. Nung una ay akala ko pa nga na parang ina lang ang tingin ko rito. Ngunit
Ngunit nang hindi na ito pumunta sa bar, ay doon ko napagtanto na espesyal na pala ang nararamdaman ko para sa babae. Kaya naman tinanong ko sa kaibigan niya kung saan ito nakatira. At sa kabutihang palad ay sinabi naman nito. Kaya naman nang malaman ko ang address ng babae, ay lakas loob ko iyong pinuntahan. Nagtaka naman ito nang makita niya ako sa bahay niya. Ngunit nang magpakilala ko, ay tila natandaan naman niya ako. Simula noon ay napalapit na ang loob ko rito. Sa katunayan ay hinayaan na nga rin niya akong dumalaw-dalaw sa kanya. Sa katagalan naman ay lalong nahulog ang loob ko rito. Hanggang sa aminin ko na sa kanya yon. Nung una naman ay hindi ito makapaniwala. Ngunit nang halikan ko siya sa kanyang labi, ay bumigay na rin ito. Kaya naman nung gabing yon ay may nangyari sa amin ni Ma'am Anastasia. At kahit malaki ang agwat ng edad nito sa akin, ay masasabi kong magaling pa rin ito pagdating sa kama. Sa katunayan, ay kahit first time na mangyari sa akin yon, ay sobra talaga ako nitong napaligaya. At kahit lalaki ako, ay masasabi kong bihasa pala si Ma'am pagdating sa ganong bagay. Kaya naman simula nun ay nag-resign na ako sa aking trabaho. Bagkus ay nagsama na lang kami sa bahay ni Ma'am Anastasia. Halos gabi-gabi naman ay may nangyayari sa amin. At sa tuwing nilalaro ko ang kanyang kaligayahan, ay napapakapit pa nga ito. Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa bar, ay kay Ma'am ko lang isinuko ang aking armas. At sa bagay na yon ay wala naman akong pinagsisihan. Kahit pa nga walang halaga na katumbas iyon. Totoo naman kasi ang pagmamahal ko para kay Ma'am. Kahit pa nga sa una ay akala niya na nakikipaglaro lang ako sa kanya. Ngunit nang mapatunayan ko talaga na totoo ang aking mithiin, ay nagpakasal na rin sa akin ito. Mabuti na nga lang din ay hindi ito nagkaanak sa dati niyang asawa. Kung kaya't wala kaming naging problema. Kaya naman masaya na kami nitong nagsasama. At kahit may edad na ako, ay pinilit pa rin niya akong ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Na hindi ko naman pinagsisisihan. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako kay Ma'am Este sa aking asawa. Dahil kung hindi ko siya nakilala, ay baka nakalugmok pa rin sa putik ang aking mga paa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, William.